Nilakasin ako. Pagbaba ko po, kunyari bublow kasi ako. Naamoy ko talaga Tio Bray. Amoy putok. Pagbaba ko, sabi ko, shit, gumanan ako. Umano na lang po ako. Dinaya ko na lang, yung daliri ko na lang yan. So sinabi ko naman si director. Direct, yung ano ko po, amoy putok. Ano ginawa ng director? Pinag-hygiene. Maligo kayo ha. Ganito, mahiya kayo sa mga babae. One time po kasi, yung kasin ko is uminom ng tequila. Nadilaan niya po yung nipo ko. So, nagulat po yung mga director na totoo po, talagang totoo yung ungol na nagawa ko. Namura ko talaga siya. Sabi niya, sorry, nabigla ako. Sabi, kasi Nako. gawa ng tequila. Tapos, nagalit po yung sina-direct. Pero pwede naman hawakan yung boobs. Pero wag lang yung sobrang lamas kasi walang malalamas. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito tayo ngayon sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At syempre ngayon gusto ko rin syempre sabihin sa inyo na kung gusto nyo namang itong mga content na to, mag-subscribe na kayo dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. Available din ito sa Spotify. Pwede nyong pakinggan sa kotse para naman kalimbawa lang, wala kayong time sa YouTube, pwede rin sa kotse. Napaka-importante po ng comments, likes, and shares ninyo. Nakakatulong po ito sa video natin. At syempre, huwag niyong kalimutan ang Picotin Perfume ni Tio Bray. Available na yan sa Facebook lang. Huwag muna bumili sa Shopee at TikTok dahil dun po yung mga scam na produkto. Peke po yun sa ngayon sa Facebook muna. Not until I make the announcement. So, umorder lang kayo doon. Maraming salamat. At syempre, ang guest natin ngayon, isang T-Bone ex-artist na malamang napanood nyo na ako kasi hindi ako nanonood ng mga ganong talaga. Ang pinapanood ko, mga educational, yan, yung mga business, ganyan. So ipapakilala ko siya, walang iba kundi si Eliza Ann Torres, yan. Hello po, magandang gabi po sa inyo Yan. lahat. I'm Magandang- Eliza Ann Torres po, T-Bone ex-artist. Yan, okay. Ilang taon na si Eliza? Magta-24 po. Oh, 24. Yes. Okay, and then single ba taken? Single po. Ako, single. Gaano ka nakatagal single? Mag-almost 3 years po. 3 years? Apo. Ay, parang hindi ako naniniwala na almost 3 years. Yung 3 years na yun, good girl yun. Good girl po. Good kasi girl. may mga na-realize. May Lalo mga na sa trabaho ngayon. Okay. Sa Ano yung mga ginagawa. na-realize mo, Eliza? Medyo sagabal. Parang ganun. Medyo Sagabal. sagabal. Kasi pag sa industry ko ngayon, parang pag baka parang may pumigil, parang ganun. Baka ma-disappoint lang din. Ayun lang Pero- yung mga iniisip ko. Pero ikaw, nakailang boyfriend ka na, Eliza? 4. 4? Okay. Seryoso yun lahat? Seryoso. Hindi tumatawa yun? Kasi Hindi. seryoso Kasama na talaga. dun yung high school. Kasama na yung high school. High school. Okay. So, walang fling? Meron naman. Meron. Di naman mawawala yun. Okay. Question ko lang, sa fling ba may nangyayari? Ano yung mga limitations ng fling? Fling, hindi naman, walang nangyayari kasi parang pakilig lang, parang ganun. Pakilig lang. Pakilig lang. Ganun Parang, ka lang. pakilig lang, parang gusto mo lang may kausap, parang, yung Okay. parang gusto mo lang may, minsan kasi pag mahaba na yung relasyon, parang, minsan kasi nawawalan kayo ng time. Kasi karamihan sa lalaki, hindi ka man nila lahat. So, umpisa lang magaling. Tapos, parang syempre bilang babae, parang nakakamiss yung parang may magko-concern sa'yo, may magtatanong sa'yo kung okay ka lang ba, kung kumain ka na ba, yung parang ganun. Parang nakakamiss yung ganong feeling. Kaya, Mamaya, i-message kita. Kung kumusta ka na, kumain ka na ba? wala lang, bilang babae, lakas lang ng ganon. Okay. So ikaw ba, like for example, ano yung natutunan mo sa past mo na ba't kayo naghiwalay? Ano yung natutunan mo dun sa past mo na boyfriend? Kasi 2 years kang single, sabi mo, di ba? So matagal yun. Pero ano yung natutunan mo? Bakit tumagal ng 2 years ngayon? Kasi malamang mukhang matindi-tindi yung nangyari. May tutol kasi. Tutol kasi yung parents niya. Parents, bakit? Kasi probinsyana daw ako. Ano? Probinsyana. Probinsyan? Oo, kasi... Na? Probinsyana. Kasi taga Laguna ako, di ba? Oo. So, siya laking Maynila. So, parang ganun yung tingin sa akin. Probinsyana daw. So, parang hindi daw bagay. Tapos, 5 years yung age gap eh.
mas matanda siya sa akin ng 5 years. Okay. So yun, kaya ayaw ng parents mo? Niya. Yeah. Parents niya, ayaw sa akin. Tapos medyo may kaya sila. Okay. So ikaw, 5 years yung gap nyo. Pero di ba dapat mas matanda nga ang lalaki? Bunso kasi yun. So Okay. parang medyo may pagkamamas boy. Ayun. Yun. Parang Red flag yun. Alam mo ba? Medyo mamas boy siya. Red flag ang mamas boy. Sobra. Pero actually, nag-aaral pa ako noon. Okay. Nung mga panahon na yun. Actually, hindi ko nga alam na live-in na kami noon. Kasi taga Laguna ako. So, syempre gusto ko mag-aral. So, nag-ano siya. Sabi niya, kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, dito ka muna tumira habang nag-aaral ka hanggang sa makagraduate ka. So, syempre, hinahatid sundo niya ako. Nakikita siya ng mga kaklase ko. Tapos, sinasabi ko na boyfriend ko. Tapos, sabi ko, magkasama kami sa isang bubong. Sabi nila, so live-in na kayo? Ang bata mo pang nakipag-live-in. O, ilang taon ka nun? Parang mga 16. 16, nakipag-live-in ka na? Tangina bata yun ah. Hindi naman totally may nangyayari na agad. Pero meron na yun. May nangyari sa amin is siguro mag-18 ako. Tanginang tagal nun ah. Naghintay siya. Kasi yung sa isang bahay nila, nandun yung lahat ng kapatid niya, parents So doon ka niya. binahay. Nandun lahat. Sobrang kabado ko nga nung time na magbe-bless ako sa nanay niya. Dahil? Sobrang stricta. Okay. Minsan paparinggan pa nga ako eh. Pinaparinggan ako na hindi ako tanggap, ganito, ganyan. Pero ako yung nag-aaral ako dati, pinadadalan ako ng lola ko. Binabudget ko yun, pero para akong bakla. Okay. Yung kakainin ko, yung ibabaon ko, mas binibigay ko pa sa kanya. Tuwing mansary, anniversary, ganon kalala. Sapatos, cellphone. Okay. So, ibig sabihin ikaw, ngayon, ano yung natutunan mo dun sa relationship na yun? Na hindi mo na uulitin? Siguro mas mamahalin ko na yung sarili ko. Tama. But masasabi mo ba hindi mo mahal sarili mo nun, yung prior? Sobra. Kasi mas mas naubos yung oras ko sa kanya. Imbis na mag-aral ako, uuwi ako sa family ko, hindi ko nagagawa, mas pinaprior ko siya dati. Okay. So ikaw, naniniwala ka rin na dapat hindi mo masyadong priority yung relationship? Siguro kailangan balance. Tama Okay. nga yung sinasabi ng iba na wag mo ibuhos lahat, magtira ka sa sarili mo. Kasi pag dumating yung time na talagang ubos ka na, hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Okay. Ayun yung na-realize ko. Tama naman yun. Actually, hindi naman wala namang problema magbigay. Pero maglagay ka lang siguro ng boundaries. Yun lang yung, kumbaga, hanggang dito lang, Kasi may mga ibang tao talaga abusado eh. Yung hindi bigay, kuha lang ng kuha, hindi nagbibigay. Diba? Yung parang ganon. Ganon ba yung nangyari sa'yo? Siguro kasi ang iniisip ko, bata pa yung pag-iisip ko nun. Siyempre, Tio Bray, ilang taon pa lang po ako nun. Oo naman. Medyo teens. Siyempre, pag may mga barkada, minsan nakakauwi ka ng gabi. So, siyempre, nakakaya din dun sa nanay na anong oras na umuwi. Pero actually, hindi naman maiwasan yun eh. Pag mga senior high, mga ganyan, yung may barkada ka na magyayaya. Pero pag dadating ka, paparinggan ka, parang gano'n. Pero tiniis ko yan. Tsaka yun din naman yung inaano ko eh. Ine-expect ko eh. Kumbaga parang, bata ka eh. Anong pumasok sa isip mo? Bakit ka nakipag-live-in ng 16? Para makatapos. Kasi pinag-aaral ako. Kasi no choice ako, Tio Bright. Pinag-aaral ako noon ng tito ko. So, kapitbahay niya yun, nung ex ko. Oo. Pinag-aaral ako. So, nakapangasawa siya ng medyo mata-pobre. Chinese siya na babae. Oo. Parang gusto niya lang is parang gawin ako yung yaya. Parang ganon. Okay. So, syempre, hindi ako makaka-focus nun. Oo. Sabi ko dun syempre, nag-aaral na ako 1 year. Sabi ko, kailangan ko ipagpatuloy yun. Nawa din ako, kasi nawa ako sa nanay ko na gusto kong makatulong. Kasi, lumaki ako sa side ng parang, kami yung walang-wala. Okay. Tapos, doon ka kinuha ng boyfriend mo? Oo. From that Alright. Kaya no choice ako. Sabi ko, parang okay na din para makatapos ako. Yun, naging naman ako. Independent woman naman ako. So, Lahat ng itibay ka pagbabudget. talaga doon. Oo. Lahat ng pagbabudget,
Okay. Tapos katapos ko nun, nag-work agad ako. Okay. Pero anong ngayon na tipong hiwalay na kayo? Bakit kayo naghiwalay? Dahil lang inutos ng nanay niya. Anong inutos ng nanay niya? Nahiwalayan na ako, wala siyang mapapala sa akin. Okay. Pero sa akin naman kasi, ang mali ding isipin na, ano bang ini-expect nilang mapala nung anak nila sa'yo? Actually, mas matanda ngayon, so dapat siya yung mas magdala ng relasyon. Okay. Parang ganun. Hindi, tsaka yung sa akin kasi, sa babae, sa lalaki mas mataas ang expectation eh. Kasi ang lalaki magpo-provide, ganyan. Ang babae, aalagaan lang, sa bahay or whatever. 'Di ba? Mas malaki yung burden sa lalaki. So, hindi ko maisip, ano yung ini-expect nilang gawin mo? Para doon sa mas mayaman din dapat? Ganun Siguro din? parang ganun po, Tio Bray. Pero Mali parang yun. mas gusto, parang ayun na lang yung dahilan nila. Pero parang, ayun talaga yung pinaka-main reason nila. Hindi talaga nila ako tanggap. Kaya ayun na lang yung mga sinasabi nila. Tinatanggap ko naman yun dati kasi nga bata pa naman ako noon. Dati nga naranasan ko, dumating yung nanay, parang kausap ko yung barkada, nagtago ako sa ilalim ng lababo sa sobrang takot. Grabe yung experience mo, no? Tapos after nun, nag-modeling ka. Hindi po, ang first work ko po ay sa Green Hills. Na Ano? play area staff po ako. Yung sa mga palaruan po ng bata. Alright. Novaliches to Santolan. Inaano ko po yun. Kino-commute. Tapos paano ka napasok dito sa pagiging sexy star? Sa Tibon po. Oh, paano ka Tibon, napasok sa Laguna. Tibon? Nag-audition po ako. May franchise po kasi sa San Pablo. Okay. So, Tibon Philippines po ang tawag sa kanya. Oo. So, nag-audition po ako. Hindi pa po siya totally sexy. Inspirational content po kasi siya. Okay. Mga drama or anything na pwedeng i-fit sa akin na role. Hanggang sa dumating po sa point na, kaya ko rin po actually ito pinasok. Dito ko po na-boost yung confident ko. Kasi Okay. dati gusto kong sumali sa mga pageant eh. Mm. Binubuli. Wala din pera. Siyempre, hindi naman masusuportahan ng nanay at saka ng tatay. So, ito yung naging way ko. Okay. Pumasok ako sa Tibon hanggang nag-ilang years po ako, hanggang sa kinuha po ako ng CEO, si D-Mike po. Hanggang nagkaroon po ng mga connection, si Lai Asteria. Oh, si Lai. Okay, kaibigan ko si Lai. Sobrang bait tong taong sobra yun. po. Siya po yung unang nag-ano sa akin na bilang sexy. Sabi ko, kaya ko din naman pala. And dun po natuwa yung director ko dati kasi hindi po ako maarte sa role na binibigay sa akin. Kasi gusto ko po yung ginagawa ko eh. Parang kasi simula nung lumabas po ako sa Tibon, Philippines, yung mga iba kong kamag-anak na dating sinasabihan ako na walang mararating, doon nila ako pinagmalaki. Yung dating hindi na-invite sa mga sa mga okasyon. Simula nung napanood ako, uy, pinsan ko yan, ganun. Yun naman talaga yun eh. Yung dumadami yung kamag-anak mo kapag umaano kayo, di ba? Normal naman yun. Pero, paano ka napasok sa sexy? Tinanong ka ng, parang inoferan ka na, ganito, paano siya nangyari? Nag-umpisa po ako sa live show. Okay. Tapos, Yung kay Lucky. Apo. Oo. Doon ko po na, nakaya ko naman po. Hanggang sa, kasi nanonood na po ako dati ng Viva Max. Okay. Akala ko, super bongga kapag nandun na. Mm. Doon ko po na pinasok ko po yung sexy. Sabi ko, kaya ko din naman yung ginagawa nila. Pero hindi naman po totally sexy. Ang gusto ko po hindi naman po ako pang sexy lang. Kasi last time, nakapunta na po ako sa Indonesia. Mhm. Nag-main role na po ako 2 beses. Anong sa Indonesia? In Phoenix Phone po. Ay, pwede po. Oh, okay lang. In Phoenix Phone po siya. Drama series po siya. Ah. And main role po ako doon. And unexpected po yun na ako yung magiging main. So, nakaka-overwhelm din naman po. Hindi naman po totally pag sexy ka is doon ka lang. Mas maganda rin po kasi yung malawak sa pag-acting. Okay. Ako nga actually po, itong pag-sexy ko na to, hindi ko pinapanood yung
Hindi naman sa pag-ano, wala naman po akong malaking hinaharap. Mas tinitingnan ko po yung acting ko. Okay. Pero ito po kasi yung parang iniisip ko na dito ako mag-uumpisa eh. Pero nag-extra na rin naman po ako sa iba. Sa mga GMA or ABS. So ngayon yung unang scene mo, di ba? O T-Bone X na tayo. Okay. Paano ka nag-prep sa scene na yun? Yung T-Bone X na, maghuhubad na, magbebembangan to, ganyan, Actually, Tia Bray, hindi po yun ang pinaka-first ko na sexy. Nag-extra po ako sa Viva Max. Dati. Ano yung scene na nag-extra ka sa Viva Max? Support po ako. Orgy po. Naku po. Alright. Paano mo in-execute yun? Ilan? Parang 6 po. Okay. 3 lalaki. Tapos mas marami po yung babae. Parang Okay. hindi ko na po tanda eh. Tapos, isang lalaki tapos 2 kaming girl. So first time po yun. So parang naiilang ako. So ang ginawa ko na lang po, sila nagkikiss. So ang ginawa ko, nagkunyari ako na bumaba, na kunyari sumusubo ako. Kasi hindi naman ako kita sa camera nun eh. Na kunyari gumaganon ako kasi parang hindi ko pa kaya. Tapos, first time ko din po doon na mag-girl to girl. Medyo friend ko po yung kiss ko. So sabi ko medyo dayain na lang muna. Kasi sobrang first time po yun. Kasi hindi ko akalain na orgy talaga. Kasi medyo Ang wild unang scene orgy. Pero ang pinaka-ano po doon, hindi na po ako nakapag-topless. Thankful ako kasi hindi ako nakapag-topless. Kasi nagbilang na yung director. Maghubad na, ganon. Tapos nagbilang ng 5, 4. So ako, tuloy-tuloy lang ako sa ginagawa ko. Kunyari lang po akong nagtaas. So, hanggang sa mag-cut, nagganon lang. Di po ako nag-topless. Okay. Anong movie to? The Virgin Sister po. Okay. Pero pag, yung ganun ba, if you don't mind, magkano ang bayad sa'yo nun? Support lang po. Oo. Ano po, nakuha ko po siya is 30. 30K? Okay. Sa isang ano lang. Ayun na po yan, 9 days lock-in, pero hindi po lahat yun nakasalang. Tapos may cut pa po. Okay. Bukod pa po yung cut. Okay. So ngayon, wala ba nag-take advantage? Like for example, ano ba, naramdaman mo, nadadala sa scene, mga ganon. Meron ba mga ganon? Meron po. May experience ka bang ganon? Nadadala ako or sila po? Sige, sila muna. Nadala yung isa. Meron ba? May scene kang ginawa sa T-Bone na Meron ganon? po. Oo. Kasi medyo napakaskas daw yung napakaskas ko daw po yung likod ko sa niya. So mali kasi yung plaster niya. So yung ulo yung nakukus ko. Ako, hindi ako naniniwala. Sinadya yun. Hindi Ayun. yun, minali yun. Sabi niya sa akin, daw po, tinamaan daw siya. Tapos Oo. medyo tumigas nga po. Tapos anong sabi mo? Wala po. Para sa akin naman, trabaho is trabaho. Never nga rin po akong tinamaan. Pero wala namang, pagkatapos ng shoot, sige, tuloy na natin Ay, to. wala. Wala naman nag-aayang ganun. Wala. Promise? May mga naggaganyan palo. Kasi, Tia Bray, sabi ko nga po kanina, one of the boys po ako. Sanay na po sila sa bunganga ko. Medyo bastos din po kasi ako magsalita. Parang hindi. Oo. Medyo bastos po ako magsalita sa kanila, yayakap, ganito, ganyan. Pero alam ko po yung limitation ko. Okay. Pag alam kong medyo mali na yung sinasabi or yung pag-aaya, lumilis na po ako. Sinasabi ko naman po agad yun. Marami naman po akong nakakasalamuhan na ganyan na akala pag ganung babae is mabilis nang makuha. Pero ngayong ikaw, anong restrictions mo? Anong bawal? Halimbawa, nag-shoot ka. Pinakabawal po talaga dilaan yung nipple ko, Tia Bray. Sinabi mo? Apo. Sinusunod naman. Sinusunod po, pero one time talaga... Sinusunod po. Ha? Iba pala. Oo. One time po kasi, yung kasin ko is uminom ng tequila. Oo. So parang nadilaan niya po yung nipple ko. So nagulat po yung mga director na talagang totoo yung ungol na nagawa ko. Tapos nagulat sila kasi alam po nila na bawal nga dilaan yung nipple ko. Tapos natawa na lang sila pag-cut. Sabi ko gago ka. Namura ko talaga siya. Sabi niya, sorry, nabigla ako. Sabi, kasi Nako. gawa ng tequila. Tapos,
nagalit po yung sina Direk. Pag sinabi ko ano yung restriction, dapat ginagawa nyo kasi bilang babae Pero nagulat talaga ako. Pinanood ko nga po yun, pinalabas na nga po yun eh. Guys, tingin nyo, aksidente. Paki-comment, aksidente ba o sinadya? Kasi para sa akin, sinadya yun. Yan. Yun ang, Napaliyad talaga ako ng ganun. Kasi ayun po talaga yung kahinaan ko, yun po. Pero ikaw, nadadala ka rin. Hindi po. Actually po, Tio Bray, kung sa mga nanonood, ang dami nga po nagsasabi na, bakit ganun hindi ka masyadong kumikis? Medyo dinadaya ko din po eh. Paano ang daya sa kiss? Walang tang. Okay. Hindi siya as in, kiss na smack, ganun po. Tapos, sa leeg or ganyan. Pero pwede naman hawakan yung boobs. Pero wag lang yung sobrang lamas kasi walang malalamas. Joke lang. Oo. Parang ang ganun pag gumanon ka nga, kita mo kagad yung sapatos Ay, hindi naman, Tio Bray. Ano to eh, seasonal to. Minsan malaki, minsan maliit. Ayun, nako. Pero ikaw, ano bang type mo sa lalaki? Yung yung medyo mature na po. Matured mag-isip. May pangarap. Okay. Hindi yung aasa lang sa babae. Tama naman yun. Hindi although ikaw yung kumikita is parang tawag dito is aabusuhin. Mhm. Dapat sabay kayong kumikita and sabay kayong umaangat. Walang Okay. iwanan. Okay. Tsaka po yung business-minded, parang ganun. And mabango, syempre, hindi mabaho. Nasabi mo yung bango. Okay. Gaano ka-importante ang bango sa lalaki? Sobra. Okay. Kasi one time, Oh. sa ibang production, hindi po Viva Max, minakasin ako. Pagbaba ko po, kunyari blowjob kasi ako, naamoy ko talaga, Tio Bray. Ang alin? Amoy putok. Dito? O yung katawan? Katawan, pababa. Amoy... Nung kunyari susubo na ako, parang ganon. Pagbaba ko, sabi ko, shit, gumanon ako. Umano na lang po ako. Dinaya ko na lang, yung daliri ko na lang yan. Okay. Sikat to? Na ano po? Sikat yung lalaki? Hindi pa naman siya totally sikat. Hindi. Oh, ano Kasi- extra lang din? Pero ngayon, artist na siya doon. Okay. Doon sa ibang production na yun. Baka hindi naligo. Kaya ano. Parang ano niya na yun. Amoy niya na talaga. Pinoy? Pinoy? Apo. Okay. Mabuhok siya eh. Ayun lang. So sinabi ko naman sa director. Sabi ko, Okay. Direk, yung ano ko po, Oh. amoy putok. Oh, anong ginawa ng director? Pinag-hygiene. Maligo kayo ha. Ganito, mahiya kayo sa mga babae. Ah. Tapos meron pa one time, for some, walang plaster. Lalaki. Anong ginawa nyo? Anong ginawa mo? Wala. O, hindi naman po siya ano eh. Hindi naman siya tumitigas eh. As in, ano siya. So, maliit. Parang, mabuhok kasi. Tsaka hindi ko naman tinignan, Bro. Malaki yung katawan niya, pero mabuhok, tsaka puro itlog. Sikat to, hindi. Hindi din po. Hindi rin. Takin, ang tigas ng mukha, hindi nag-plaster. Kasi ano po, naka-plaster siya. So sabi niya, lumalabas kasi. So hindi siya kumakapit kasi nga, hindi siya nag-ahit. Oo. So sabi niya, alisin na lang natin to. Kasi nakakasagabal. So tinanong kaming tatlong babae, okay lang ba sa inyo, sir? Okay lang po, hindi naman didikit yan eh. Kasi talagang yung karamihan naman talaga is dinikit. hindi po, hindi na padikit. Ayun lang yung pinakaayaw ko na foursome. Kasi super pawis na wala man lang cut na ano. Iba na yung amoy ng laway. Parang ganun. Naaamoy din yung laway. Hindi. Sa lahat naman po, may amoy naman yung, syempre, ilan kayo? Tatlo kayong babae, tapos isang lalaki. Kiss ka dito, kiss mo siya. Parang ganun. Syempre, nagkakahalo-halo. So ako laging, pag ganun yung eksena, lumilihis na ako. Hindi na ako nakikipag-kiss. So, nangangamoy din. Naku, iba pala yun, no? Parang totoo pa talaga yung sinasabi nila. Kaya po dito sa Tibonex, bago magbembang, half bath muna, ganyan. Toothbrush, mouthwash, mayat maya po yun. No, pero ngayon, dahil sabi mo bango, gusto kong paamoy sa yan nasa dulo, amuyin mo yan, yung pikutin, sputing. Diba? Spray mo, and then bigyan mo ako ng honest review. Diba? Amoy lalaking lalaki, Tia Bray. Pag
Pag ganyan yung amoy ng lalaki, ano yung gagawin mo sa kanya? Ganito yung gusto kong amoy. Lalo na yung pag yung sa mga body, sarap himudin. Ay, ihimudin daw. Nako. Kain pati itlog. Ay, grabe to. Mabango. O yan, pero rate mo from 1 to 10. Ano yan? 9. Ayun, okay. So, ma-recommend mo ba sa mga nanonood? Gusto ko, pag nagka-jowa ako, gusto ko ito yung gagamitin yung unang bembang namin. Nako, alam nyo na, unang bembang daw, pikutin, sputing, bilhin nyo na sa Facebook. Yan, Tsaka orderin parang nyo na halata yan. po siyang long lasting. Ayan. So, ito na ngayon yan. Sabi mo, ano yung, kakaapat na boyfriend ka pa lang, di ba? Ano yung pinakamatinding nagawa mo? Wildest? Kasi dun nung teenager ako, so parehas kaming virgin nun eh. Yung naka 5 rounds, parang gano'n. Ihila yung pahinga. Oh? Ihila yung pahinga. Ay, gabi ha. Siyempre, Kasi probinsya to, hindi naman kubo. Hindi naman kubo, parang Viva Max ng Viva Max. Yung First pag ganun. yun, first may nangyari sa amin. Okay. So, tapos sobrang, Pero siya, ano din siya, V din siya. hindi. Hindi na, ikaw lang. Pero kasing edadan ko na siya nun. Okay. Ilang taon ka doon? Parang mga 21. 21. Eh sabi mo 16, nag-live-in na kayo. Wala na kami nun. Okay. Nag-break na po kami nun. Break na po kami nung ex ko na yan. So, Okay. ayun yung bago kong, siya yung parang malalang masarap na nakabembangan. Parang gano'n. Kasi promise po, parang hindi ko akalain na ganun yung mangyayari. Pero sabi niya sa akin, ako lang yung kinain niya. Ako lang yung kinain niya kasi yung ex niya hindi. Bakit? Oh, sabi mo, siya yung masarap mong bembang. Bakit? Ano yung meron? Nakuha niya yung G-spot ko eh. Nako. Oo. Nakuha niya. Okay. Pero 21 ka nung first time mo. Mabait. No, I mean po, siya na yung pagkatapos ng ex ko na hindi ako tanggap, siya na yung pumalit doon. Nakilala ko po siya sa work ko na. Alright. Sige. Okay. Pero ngayon, sabi mo nga naman, yan yung yan yung first mo. Nasubukan mo na ba in public? Yan hindi pa po. Pero Hindi sa car, parang nasubukan ko sa car. Oh, yun na rin yun. Oo. Anong kotse? Para lang malaman natin. Pick up. Nako. Hulaan ko saan? Doon sa likod. Hindi. Saan? Parehas, harap at likod. Ang tibay. Saan nyo ginawa to? Sa sa SLEX. Ang kapal ng mukha. Yung doon, yung... Di ba may anuhan po doon, mga restaurant, yung mga tigilan sa SLEX. Oo. Doon. Parking doon. Parking ng yung mga stopover. Tangina, buti hindi kayo nahuli. Ano naman siya, tinted naman. Tinted, manyak tint. Hmm. Nako. Okay. Anong pick up to? Wag na po. Hilux o ano? Hilux. Hilux. Nako, puta. Matagtag hindi. Sakto lang. Kasi na yun eh. Hindi kami nakita kasi may may pantakip din sa unahan, yung payong na tinakluban niya yun. So hindi kami kita doon. Ayun. Okay. Ito na lang final question. Favorite position? Dog style. Bakit? Ramdam ko lahat. Ay, grabe. Lalo na pag super tuwad ka, super bend na bend ka, tapos pag talagang, tapos inaampas ka pa, tapos sasabunutan ka Nako, pa. ayaw na nung umalis na. Yung mga crew natin doon, nag-alisa na. Wala Ganun na. po yung ko. Wala lang, sarap po sa feeling. Kasi parang doon ko nararamdaman lahat. Tsaka ibabaw. Ayan. Okay. Ako, Eliza, wala na akong masabi, pero bigay mo naman sa kanila yung mga social media mo para Sa Facebook ko po and Instagram, lahat po is Eliza Ann Torres po. At saka po sa page ko po, Eliza Auntie. And abangan niyo po yung mga susunod kong video sa Tibon X po. Thank you po. wala ka bang gusto i-promote na movie o ano? Streaming po ngayong linggo, ang Katas ni Ninong. Ay, katabi ka. Yung title pa lang, alam mo na. Oo, alam Katas mo na. po ni Ninong. Walang bembangan yun. Ay wala po, lang po kami doon. Oo. Nagsindi lang ng kandila. And nag-blow po ako ng kandila Ay, doon. grabe. Kapas ni Ninong. Ayan. So ako naman, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Huwag niyong kalimutan, Pikutin Perfume. Mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 1 million subscribers. Makinig din kayo sa Spotify.
I-rate nyo, mag-like, comment, share. Maraming salamat sa panonood. Ito nga pala si Tio Bry, kasama ko si Eliza Ann. See you on the next video. Thank you. po. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw